Sabi ko, "Eto, balitang-balita." It's the motherfucking Eagle Double G. Ang pogi naman nung nasa gilid, sobrang pogi, 'no? Balitang-balita ngayon yung ano, mga sina Alice Go, ang ingay-ingay ni Risa Hontiveros, napakaingay din yung sinasabi na, ang susunod daw si kung hindi ba talo si Katot, talo, 'di ba? Maingay na ang susunod daw na ombudsman by July 27 ay walang iba kung hindi itong si Justice Secretary Boying Remulla. Yan yung mga maiingay ngayon sa social media, lalong-lalo na sa pagdating sa Facebook, Twitter, at saka Instagram, damay mo na. Ngayon, Marianita Pantonyal, shoutout. May isa pang sindikato sa Isabela, yung Respisyo ngaw-ngaw pa rin. Iisa lang yan. Pearl MG Bautista, hello. Iisa lang galawan niya mga yan. Baka iisang grupo lang yan. Mag-ingat, mag-ingat. Okay. Kaya unahin na natin yung balita ito. Ito. Naghatol na rin ang korte, nagbigay ng komento si Senator Riza Hontiveros matapos ang desisyon ng Manila Regional Trial Court na kinikilala si dating Banban Mayor Alice Go bilang isang Chinese citizen. Better Days, 711, 771, shout out. Naisiwalat natin sa Chinese national si Alice Go sa Senate hearing. At ngayon, naghatol na rin ang korte, sabi ni Hontiveros. Ayon sa Manila RTC, Chinese ang parehong ama ni Go. Taliwas ito sa naging pahayag ni Go sa hearing sa Senado, ang kanyang ina ay isang full-blooded Pilipina. Ngayon, ang tanong ko, sino ang kinakutsaba? Sino ang malalaking tao sa Pilipinas para linlangin ng taong bayan at gobyerno ng Pilipinas? Kasi hindi ako maniniwala na walang malaking tao, politiko o may kinalaman o anumang serbisyo na posisyon sa gobyerno na hindi tumulong sa panluloko at naging politiko, naging mayor pa ng Banban itong si Alice Go. Sino? Kailangan natin malaman yan. May malina si Ma'am Emma Linyap yan. Hello, hello. Kelly Soriano, hello. Ma'am Betty Bush. Kailangan nating parusahan, kailangan nating kilalanin kung sino yung naging kakutsaba ni Alice Go. Yung mayor dyan sa may Pangasinan, dapat din madali yung It's the motherfucking Eagle Double G. Ang tanong pa dito, sino pa ang kagaya ni Alice Go na nanunungkulan sa gobyerno kahit hindi naman karapat-dapat? Lang, di ba? Kaya kaugnayan ng balitang yan, court rules Alice Go undoubtedly Chinese voids mayoral term. Kaya lahat ng mga sahod kailangan singilin. Huwag munang ipasa sa China to. Kailangan natin dito dito maparusahan yan. Dito niya bunuin ang kanyang pagkakasala sa loob ng Pilipinas. It's the motherfucking Eagle Double G. Kasi pag pinasa mo to sa China, ano lang to. Kapsat, pagtit, hindi kaya si Aling Maliit? Pwede. Balita ko, babae raw. Balita ko, inchik din daw sa Senado. May posibleng kinalaman dito. Yung isa, taga-norte daw. Pero hindi ko muna papangalanan. Yung bumaburaot kay Alice Go, waping mayor ng Pangasinan, tama. 'Di ba? Kaya dapat dito, para maipakita natin, kailangang usigin lahat, imbestigahan, hulihin, katayin yung mga taong kakutsaba ni Alice Go para tayo ay lukuhin. Mahaba ang baba? Aba, hindi ko alam. Marjali! Ay, si ano to? Si Jolly in Paris to. Yan. Nabasa nyo na pangalan yan. Patay kayo riyan. Bakit kasi anong ginawa kasi ng ni rekomendado ni Paldon dahil kapitbahay. Ginawa ng page ng YouTube kasi. Yung mga handles ang pinapakita. 299 consolidated viewers po tayo ngayon. Maraming salamat. Please don't forget,
maki-share-share pa rin, ha? Again, thank you po kay, Ma'am Evelyn Sopnet for sponsoring this live stream. Thank you, sunod-sunod sila. Oh, ayan, eto, Hontiveros, dahil diyan, ito naman, yung pagbaliktad ni Rene. Hontiveros to file NBI complaint versus people behind alias Rene video. Parang may nalalaman na naman 'to, parang may naimbestigahan na naman, parang may na-verify ka naman, parang may nakilala na naman si Hontiveros. Imagine niyo si Hontiveros 'pag nag-ano 'yan, bumanat 'yan, siguradong sure hit. Zero ano pa 'yan, wala pang paltos 'yan, 'di ba? Investigasyon, pagkakaso, laging may basehan 'yan si Hontiveros, yan ang nakakatakot. Dahil kung maglalagi-lagi niyan, magpapatuloy-tuloy na ganyan hanggang sa 2027, malamang baka ito yung standard bearer ng mga dilawan. Oh, kinakatakutan pa naman yan ng mga DDS. Pero ang ano kasi, Rose Nopemuseno shout out, "Idol para sa akin bitayin lahat yan." Yo, ako rin, pati mga DDS kahit walang pagkakasala bitayin na rin. 'Di ba Glenn Mateo? It's the motherfucking Eagle Double G. Basta ako Martin pa rin. Kasi ayoko na maging presidente ng isang babae sa Pilipinas. Down tayo 'pag babae. Hindi ko estimate ang mga babae, pero ako gagayahin ko na lang yung mentalidad ng Amerika, na wala pang may dahilan kung bakit wala pang babaeng naging presidente ng Amerika, 'di ba? Tingnan yung Amerika ngayon, naging number 1, oh, sa buong mundo, 'di ba? Again, hindi ko ina-underestimate ang kababaihan because you are always on top every night. It's the motherfucking Eagle Double G. Lenny at Bam daw, puwede bang masilat 'yan? Basta magkakakilanlan tayo during the impeachment trial. Diyan natin makikita impeachment trial, nagbida-bida na naman si Boy Sulsul. Press con pa yang Boy Sulsul na 'yan, Sabi niya bumaliktad na naman, nag-iba na naman ang tono, kitang-kita naman nung tao kung paano niya sulsulan, paano nila kontrahin si Risa Hontiveros habang nagsasalita. Ngayon si Boy Sulsul papogi ang hayop. It's the motherfucking Eagle Ah. Double G. Ito yung sinasabi ko na sobrang ingay ngayon. May the boss man win, Boyeng Remulla, ganing. Ito yung sinasabi na nung kahapon na March 76. Emotional kasi ang mga babae, kaya hirap na maging presidente ng isang babae. O yan, babae yan. Oh, ito yung mga bali-balita na umuugong kahapon na tila ang susunod na ombudsman. Kahapon yan, maraming mga spekulations, maraming mga usap-usapin na hindi pa naman confirm, until kanina bago ako nagsimula ng live stream. Eto na! Justice Secretary Jesus Crispin Remulla confirmed on Monday ngayon that he will file his application to the Judicial and Bar Council for the position of Ombudsman. Mabuti naman. Mabuti naman at nang maging ombudsman na 'to ng maparusahan ang dapat maparusahan at higit sa lahat ay yung mga nang-abuso ng nakaraan ay mahabol ng gobyerno na inupuan ng kasalukuyang ombudsman ngayon. Patay ka ngayon, Sara. Kundi si Madali. Iyak ng iyak dito siya sa comments sa pag-apply ni Sec Boy. Si Kibuloy ang ilagay diyan sa ombudsman. Sabi dito naman ni mahina kapag babaeng pangulo, sabi ni Ma'am Beth Castillo, si Kibuloy. Oh, Diyos ko, Kibuloy. Wow. Mga babae minsan may toyo. Tignan mo si Inday, pero yung madalas may toyo at amoy tuyo. It's the motherfucking Eagle Double G. 321 po tayo ngayon, Facebook and YouTube. Hello. Sana magbago si Crispin Remulla at bumilis-bilis. Yun lang, kung puro lahat case building, patay tayo dyan. Hanggang ngayon, wala pa si Bantag. Sabi niya noon, pinpointed na, lockdown na si Bantag. Ayun, hanggang ngayon, wala pa si Bantag. Pati hangga't hindi napapauwi si Harry Roque, sana hindi mo na maging ombudsman 'to. 'Di ba, magandang challenge 'yan, 'di ba? Si Torre, hinuli si Kibuloy.
hinuli muna si Digong. Yun yung achievements niya. Ito, sino na nahuli? Wala. Hirap. Si ano, si Tevez napauwi. Si Tevez. Si Tevez ang napauwi nito. Isa pa para pantayan si Torre. Kung hindi niya mahuli si Roque, si Torre na lang ilagay sa ombudsman. It's the motherfucking Eagle Double G. Siya ilagay mo sa PNP. Di kung siya ang pagkatiwalaan na ano at saka qualified siya, why not? Kung may tiwala ang presidente, why not? Si Vitali ang hinuli niya. May achievement naman si Boying, napawalang sala yung anak niya na nag-smuggle na marijuana. Biktima lang daw yun! Yun naman. Biktima lang daw yung anak ni Boying, hindi daw nagchochonggi yun. Kahit tignan nyo sa itsura. Hindi maano ngayon kasi walang pasok, hindi pumasok si King kasi ngayon ang temperature namin ngayon ay we are expecting to top at high at 40 degrees Celsius. So mainit 'yon. So nagbigay sa amin ng option ng school kahapon kung papasukin ang mga bata o hindi. So sabi nung una gustong pumasok ni King. Pero nung ano na nga ulit 'yun, sabi niya nung bago kami matulog, "Ay, hindi ako papasok kasi hindi ko maramdaman yung ventilation sa school kasi isang electric fan lang 'yun sa buong classroom." 24 silang na pupils do'n. 'Yun, 'yan nakatulog pa rin. 'Di ba? Ay, Louie, kaya lang dali lang baka mainit. Pinatay ko kasi yung aircon, i-open ko lang yung electricity na pala. Kaya pala mahina ang net ko naglalaro. Naka-gaming na pala yung anak ko. Diyos mio. It's the motherfucking Eagle Double G. Baka kailangan ng PTA sa school ni kailangan na wala. Hindi daw niya maramdaman, eh. Kaya sobrang init ngayon. Imagine mo, umagang-umaga 22 na kami. Mas relax sa'yo. Sa'kin naman okey naman si Boying, eh, 'no, na maging ombudsman. Well, tignan natin kung hindi, i-impeach.